Mga quintuplets, magtipon. Bilang na. 1, 2, 3, 4. 5. Akyat bundok, hulihin ang tigre. Mahirap hulihin ang tigre. Pero babagsak namin ang mga Maliliit. na daga. Sa kagubatan. Narito si Daniel. Narito si David. Narito si Sadie. Narito si Samson. Narito si Susie. Ang pagkakaroon ng 5 sanggol ay aksidente lang. Felicity, ang tanga-tanga, sabihin mong magbihis ng maayos. Ito namang maikling palda, at makapal na makeup, nakakahiya. Makinig ka, Felicity, pagdating ni Jichen, alagaan mo siya, mabuti, tapusin ang negosyo. Iyan ang pagiging mabuting anak. Naiintindihan. Hindi palamig ang katawan ni nanay. Pinapasok na kayo ni William para nakawin ang kanyang pinaghirapan. Paano kita pagkakatiwalaan? Gusto mong maging mabuting anak? Pagsilbihan mo si Binibining Chet. Wow, guwapo. Ang tigas ng dibdib mo. Parang batong-bato. Nasisugatan ang sensitive kong balat. Pero gusto ko to. $888 ang suite ko. Magaling. May matigas dito. Sawa ka na sa laro. Hindi ka pala 1 minute man. Bigyan kita ng oras. Ito ang kwarto ko. Tigilan ang pagsara ng pinto. Sige, titigil na ako. Paano kung ikaw ang babanggain ko? Okay ka lang. May kinain ka bang hindi maganda? Tulungan mo ako. Pakiusap. Kung tutulungan kita, ano naman ang mapapala ko? Ate, may perat. Ganda ako. Panalo ka sa kahit anong paraan. Nako, ang laki ng lalagukan mo. Baka naman malaki rin. Sa iba ba? Naglalaro ka ng apo. Pagkagising mo bukas, sana di ka magsisi. Si Iris, tagapagmana ng Lidge Group, sunod-sunod ang balita, matapos irepresenta ang Lee Group sa Yunxiang Cup Design Competition. Ikakasal siya sa CEO ng Rockport na si Sebastian bago matapos ang taon. Okay team, ano ang misyon natin? Bawiin ang nararapat kay Lola. Susie, uwi na tayo sa bahay mamaya. Nasaan ang mga bagahe mo? Nay, pwede mo bang palitan ang pangalan naming magkakapatid? Pagpapalit ng pangalan, ibagsak ang maliit na ardilya. Ang kultural. Bakit papalitan ang pangalan? Nay, pakinggan mo ang puso mo. Makatwiran ba ito para sa'yo? Hindi mo kami pwedeng pilitan. Sa kakaibang sistema ng pagpapangalan. Eksakto. Sinong nagngalan ng anak na Ardilya? Tutol din ako. Hindi tinanggap ang protesta. Nang isilang ang 5 ito, sinabi ng doktor hindi sila mabubuhay ng isang. Nagdasal ako sa templo ng Longsha. Sinabihan ako ng maestro doon. Kailangan nila ng mapagkumbabang pangalan para mabuhay. Tama siya, tingnan mo sila ngayon. Tama na, mag-focus tayo sa pag-impact.
Susie, dalhin mo ang maleta mo dito. Aalis na tayo ngayon din. Hindi, alam kong hindi mo papalitan ng pangalan ko. Maghanap ako ng magpapalit ng pangalan ko. Susie, bumalik ka dito. Marcos, iuwi mo muna ang mga bata. Hahabulin ko ang takas. Sige. Walang iniwan ng babaeng iyon kundi pera. 6 na taon na ang nakalipas. Walang puso. Sabi ng balita ikakasal ka na. Bakit mo tinitignan yan? Huwag kang magbiro, Adrian. Ito ang pondo kong pantubos. 6 na taon. Gusto mo pa rin siya? Kapag nasubukan mo na. Bakit hindi mo hanapin? Hinahanap ko siya, pero makapal ang makeup niya nung gabing iyon. Kaya hirap sundan. Ipagpapatuloy ang paghahanap. Hahalughugin ko bawat sulok ng lupa para makuha siya. Tatay, nahanap din kita. Ito na yung sikat na sorpresang pagiging ama. Magkamukha talaga kayong dalawa. Talaga bang anak mo siya? Anak mong matagal nang nawala? Single ako at walang anak. Paano ako magkakaanak? Wala kang anak. Eddie, paano ko naman? Tanungin mo ang nanay mo tungkol dyan. Adrian, iuwi mo agad ang batang ito sa pamilya niya. Huwag mong papagabahin ang pamilya niya, hindi ba? Alam mong ayoko. Ayoko talaga sa mga bata. Hindi ko tatanggapin ito. Gusto mo pa ba ang lupa sa West Suburb? Tatay, huwag mo akong iwan. May pagkakahawig naman, ang bata sa akin, ang laking pagkakataon. Kakaiba ito. Nandito sa tracker ang lokasyon. Nasaan na ang lahat? Maupo ka muna siguro. Naku po, parang may nakita akong bata. Naginagalaw ba ang paningin ko? Lola, ano ang relasyon mo kay Sebastian? Ako ang lola niya. Ikaw naman, nakakatuwang pagkakataon, di ba? Ako ang matagal nang nawawalang anak niya. Sebastian, bumalik ka rito ngayon din. May malaking nangyari. Anong nangyari? Nako, medyo dinala ko tong babae sa bahay mo. Kung hindi ka babalik agad, baka ampunin na ni Lola ang apo niya. Sinabi kong iwi mo siya, huwag dalhin sa bahay ko, nababaliw ka na ba? Sinubukan ko siyang pauwiin, pero ayaw sabihin ang address niya. Dinala ko na lang sa presinto. Alam mo ano nangyari? Sabi niya anak ko raw siya. Nagmakaawa na huwag siyang iwan. Pinagalitan pa ako ng pulis tungkol sa mga batas sa pagpapabeya. Pinabalik ko siya rito. Anyway, pagulungin mo muna si Lola, babalik na ko agad. Kanina pa, hindi gumagalaw ang location ni Susie. Medyo mataas lang yung pader. Kailangan ng lalaking assistant. Edad 20 tandang bawas 25. Kailangang may master's degree. May related certifications. Pasok ako sa lahat. Di lang ako lalaki. Nakuha ko na. Ikaw, Daddy, isang hiling lang. Palitan mo pangalan ko. palitan pangalan. Ano pangalan mo? Susie. Parang daga. Isang dagang ba? Ang cute alternasyon. Susie, hindi ako tatay mo. Di ko pwedeng baguhin yan. Umuwi ka na. Ikaw ang daddy ko. Kung di mo papalitan, hindi na ko aalis. Sebastian, tingnan mo gaano ka-cute nitong si Susie. Tulungan mo siya, Lola. Hindi ako tatay niya. Di ko ito matutulungan. G-Hop, may aplikante na dito. CJ, titingnan ko to. Ano ang pangalan mo? Ako si Lee ang apelyido. Tawagin niyo akong Lily. Diyos ko, paano naging lalaki si Mama sa ilang oras? Ipakita mo ang resume mo. Susie Lee. Lumabas ka riyan. Ayos lang po ba kayo? Malakas talaga tong lalaking to. Hindi ako sasama sa'yo. Mama, uuwi ako pag napalitan na ang pangalan ko. Huwag kang mag-alala. Okay lang si Papa. Ligtas na ligtas ako. Siguradong si Papa mo yun sa labas? Hindi ako nagkakamali. Magkamukha talaga kami. Si Papa ko talaga yan. Anong ginagawa mo?
Enmit Hawk, ako po ay. Ang lakas mo pala. Pasensya na po, Jimmy Hawke. Nasaktan ba kita? Ako na maghaplos. Sandali, hindi ako ganon. Mahigpit ang standards ko sa mga assistant. Dapat laging available. Kaya mo ba yan? Nasa inyo ang anak kong babae. 24 paghahatip ito na available. Walang problema. Kailangan ng mga bituin. Kukunin ko na ngayon din. Asahan mong gagawin ko. Simula bukas. Opo, Jimmy Hawk. Bago mabawi ang mana ni Mama, maging workhorse muna ako. Nandito na lahat. Magsimula na tayo. Lily, ipasa mo ang notebook. Opo. Ano to? Maling notebook. Pasensya na, Jimmy Hawke. Umalis ka na. Kunin mo yung notebook sa opisina ko. Opo. Hindi yan notebook para magsulat. Laptop yan, naiintindihan? Pasensya na po. Mr. Hawk, saan mo nahanap tong assistant na to? Incompetent siya. Pero mabilis magbaw. Tumigil ka sa pagtawa. Si Mr. Hawk ang kumuha sa kanya, kaya siguro may unique strengths siya. Magandang sinabi. Maganda ang taste mo. Mr. Hawk, hayaan mo akong mag-toast sa'yo. Mr. Hawk, magto-toast din ako sa'yo. CJ. Halika. Umupo ka. Hawk, bakit ka nakatitig? Hawk, gusto ko ang mga babae, hindi lalaki. Huwag kang mag-isip ng iba. Dinala kita para makipag-network. Hindi para magpalibre. Kung ayaw mong uminom para sa akin, kahit man lang lasawin mo yung inumin ko. Relax ka lang. Anong amoy yon? Ang bango. Naamoy ko na to dati. Hawk, kung gusto mo yung amoy na to, mamaya, ipapadala ko sa'yo yung link ng detergent. Nilalasaw ko pa rin yung inumin mo. Magtiwala ka sa akin. Anong nangyari? Ifelte, Hawk, gumamit ako ng kumukulong tubig. Mali ba yun? Hoy, dahan-dahan. Bakit lasing si Sebastian? Paumanhin po, madam. Unang beses ko pong maging assistant. Kulang pa ako sa karanasan. Sisiguraduhin kong hindi lalasing si Hawke sa susunod. Anong pangalan mo? Ako si Marco. Pwede mo akong tawaging Lily. Lily. Parang babae. Dapat mas macho ang lalaki. Tatawagin kitang Marcus. Marcos, Tama yan, Marcus. Gabing-gabi na. Umuwi ka na ngayon din. sige, aalis na ako. Hindi lang ginawang katulong ni Susie Lee ang nanay. Ninakaw pa niya ang tunay na pangalan nito. Huwag mo akong maabutan, siguradong wala ka na. Magkamukha sina Susie at Sebastian noong bata pa. Pwede kayang mag-ama sila sa dugo. Imposible. Kailangan ko silang pagpadana test. Halika rito, hayaan mong sagkan ko ang buhok mo. Sige. Lola, kailan uuwi si Daddy? Ayusin muna natin buhok mo, tsaka ko sasabihin sa kanya, ayos. Umupo ka ng maayos, Array. Ipadala mo ito sa DNA testing center agad. Sabihin mong tawagan ako pag may resulta na. Naiintindihan ko po.
Adrian, may kaibigan ako. Siya. Desperado siyang panatilihin ang isang tao sa tabi niya. Kahit paulit-ulit siyang pinapahiya. Perpekto pa rin sa paningin niya. Ano nang dapat niyang gawin? Kung babae, in love ka. Kung lalaki, Paano kung lalaki? ikaw, nakakasuka ka. Mas komportable lang ako kapag kasama siya. Huwag kang magpa-comfortable sa akin. Ginagawa mo lang tong kaibigan mo, may gusto ka sa akin, di ba? Siraulo ka. Hindi ikaw. Pagbibigyan kita ngayon. Basta di ako ang pinag-uusapan. Lalaki, babae, o alien man yan, susuportahan ko kayo. Oh, may charity event mamayang tanghali. Isama mo, aalis na ako. Kailan ba babalik si Mommy? Ang tagal ko nang hindi siya nakikita. Anong ginagawa ni na Mommy at Susie? Hindi naman sila nasa peligro, di ba? Hahanapin ko na sila ngayon din. Sige kuya, sagipin mo sila. Sundin mo lahat ng sasabihin ko. Huwag kang magsalita kung di tinata. Manatili ka lang at magmasid. Naiintindihan ko, Jimmy Hawke. Mr. Hawk, ang tagal. Bakit mas malaki dibdib mo sa akin? Huwag mong hawakan ang kasama ko. Dito po, Jimmy Hawke. Susie, lumabas ka. Nasa bahay ako ni Papa ngayon. Bakit ka nandito? Sumama ka sa akin. Mapapabago ko kay Mama ang pangalan mo. Talaga, Hindi kita sisinungalingan, ate. hanapin na natin si Mama. Nandito mismo ang lokasyon ni Mama. Hanapin natin si Mama. Sige. Ano, nawawala si Susie? Pinag-paternity test ko kayo ni Susie para malaman. Anak mo siya. Pinuntahan ka ni Daniel sa hotel. Gusto kanyang iuwi. Mama. Pinag-paternity test ko kayo ni Susie para malaman. Tunay siyang anak mo. Ikaw yung babae noon, 6 na taon na. Babae. Di ba lalaki ang assistant ni Mr. Hawk? Paano naging babae ngayon? Ang liit naman ng assistant na ito, talagang mukhang pambabae. Di ba sabi mo malapad ang balikat niya? Anong babae mula 6 na taon ang nakalipas? Jimmy Hawke. Lalaki ako. Ang resulta ng paternity test ni Susie ay kumpirmado na. Siya ang aking tunay na anak. Tinatawag kanyang mommy. Itinatanggi mo pa rin ba? Kaya, si Sebastian Hawke ang lalaking iyon. Lily, sagutin mo ako. Nawala na sa akin si Susie. Dapat kong protektahan si Daniel. Maliwanag na nagkamali ang bata. Jimmy Hawke. Ang iyong imahinasyon ay talagang gumagana. Isa akong ganap na lalaki. Paano ako magiging ina nila? May katuturan ba ito? At ikaw, maliit na bata, tumingin kang mabuti. Ako ay lalaki, hindi ako ang iyong mommy. Hanapin mo ang iyong dad. Sorry dad, nagkamali ako ng ibang tao. Okay lang. Hindi galit si daddy. Anak, nawawala ka. Hayaan mo akong ihatid ka pa uwi. Tara na. Takbo, 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 takbo. Bakit 4 lang? Nasaan si Susie? Alam ni Hawke na anak niya si Susie. Kinuha niya ito. Di ba may fiancé si Hawk? Ang iyong half-sister, Iris Lee. Alam ko, kaya naman hindi niya pwedeng malaman tungkol sa 4 pa. Quadruplets, makinig kayo. Opo, Mommy. Sa ngayon, manatili kayo dito. Huwag kayong gagala. Lalong-lalo na, huwag niyo kontakin si Susie. Paano si Susie? Iniiwan na natin siya? Siyempre, hindi pa babayaan ni Mama si Susie. Sa ngayon, mananatili muna ako kay Susie sa tabi. Kaya dapat sundin ninyong mabuti si Tito Marcos ng buo. Kapag naibalik ko ang pamana ni Lola, sama-sama tayong aalis dito. Naiintindihan? Opo, Mama. Marcos. Kinakausap ka ni Mama. Sumunod ka sa pila ng maayos. Sige, sige. Tumayo kang tuwid.
Anong utos ninyo, MS3? Malapit na ang Youngsang Cup Design Competition. Ipapadala ko ang draft designs mamaya. Asikasuhin mo ang registration. Tapos na yan. At tipunin ang ebidensya sa pagnanakaw ni William Lee, pangangaliwa sa babaeng iyon, at iligal na pag-agaw sa mga ari-arian ni Lolo at Lola. Siguraduhin hindi mabubuwag. Ibabalik nila lahat ng ninakaw kay nanay. Opo. And Hawk. Narito ang mga laruan na hiniling para kay Susie. Maikli ang buhay, magsaya habang may pagkakataon, pero kailangan pa ring magtrabaho. Alaga sa mga matanda at bata. Ilang ulit akong nagmakaawa kay mama. Para sa mga laruan na to, ang galing-galing ni daddy. Binili mo lahat ng gusto ko. Siyempre. Laro ka na ngayon. Sus Mario Sep. Trader ka, dinudungisan mo ako sa harap ko. And Hawk, Lola Hawk. Hindi dapat masyado lambuin ang mga bata sa laruan. Ang labis na pagpapalaya, sisira sa kanilang pagkatao. Ang mga laruan lalo na nakakaabala sa tamang paglaro. Marcus, dahil ipinanganak si Susie, hindi pa namin doon para sa kanya. May utang kami sa kanya. Ngayon, gusto namin lamang na gawin ito sa kanya. Ilang laruan lamang sila. Hindi talaga matatawag ito ng pagkasira sa kanya. Tio Marcus, maaari ko bang pabalik ang aking mga laruan ngayon? Susie, sa katunayan, Daddy, ay isa pang sorpresa para sa'yo. Ano ito, Daddy? Blythehawk, iyon ang aking bagong pangalan. Siya talaga nagbago ng kanyang pangalan. Paano kung siya ay nagkakasakit muli? Kung saan kami mula, Jimmy Marcos, pinaniniwalaan na mas madaling itaas ang mga mapagpakumbabang pangalan. Ang pagbabago ng kanyang pangalan kaya bigla ay hindi tama. Marcus, ako ay sapat na gula. Hindi maniwala sa ganitong mga superstitions. Bata ka, bakit napakahusay? Tama, Blythe ay nangangahulugan ng pagdarasal sa langit upang bulaan sa kana, kaligtasan, kalusugan at kaligayahan. Susie, gusto mo ba ang bagong pangalan? Ibinigay ka ni Oo, gusto ko ito. Salamat, Daddy. Sebastians, itapon natin si Susie ng isang malaking bangkita upang anunsyo sa aming bilog. Ang pamilya Hawk ay may prinsesa ngayon. Magandang ideya. Marcos, hahawakan mo ang bagay na ito. Mukhang, talaga silang nagmamalasakit para sa Susie. Nanay, kailangan kong mag-ker. CJ, sasamahan kita. Tara na. Nanay, pumasok ka kasama ko. Anak, nakapagpalalaki na si nanay ngayon. Pagpasok ko sa babaeng kilis kasama, baka isipin ng mga tao ng manyak ako. Ikaw na lang pumasok ha. Sige. Maghihintay ako dito. Ginang Lee, Madam Lee. May nakakaalam ba kung bakit nagpiging ang pamilyang Hawk? Anong okasyon ito? Wala rin akong alam. Pero may narinig akong chismis tungkol sa malaking anunsyo. Tekla, hindi ka rin nabigyan ng paabi? Sa pagkakaalam kong close kay Jiho, kung ikaw man ay walang alam, kami lalong walang malay. Wala bang nabanggit sa'yo si Jiho? Abalang-abala si Sebastian nitong nakaraan. Wala kaming oras magkita. Dalawang abalang bubuyog. Hula ko, magpapakasal siya ngayong gabi. Itong party ay set up lang. Mawawala muna kami sandali, syempre naman. Makinig kang mabuti. Ano man ang balak ng mga Hawk sa piging na ito, kailangan mong habulin si Sebastian tungkol sa kasal. Nasa ganito ang kinabukasan ng pamilya natin. Bumabagsak na ang negosyo natin. Ang merger na ito lang ang pag-asa para makalutang pa tayo. Nakuha na po, tita. Mag-aayos muna ako. Ang damit ko. Paumanhin po. Tumingin ka sa dinadaanan mo. Bulag ka ba? Aksidente lang yun. Aksidente. Yun lang. Huwag mo akong sigawan. Natatakot na ako. Ang kapal ng mukha mong sumagot. Sisawayin kita. Nanay, tulong. Nanay, tulungan mo ako. Ikaw. Walang ingat. Gago ka. Hinampas mo ako. Kayong. Anong nangyayari dito? Sebastian, ang batang ito, ang dumihan ng damit ko. Hindi nagsorry ang tatay niya. Bagkos hinampas pa ako. Ginoong Hawk, nang pumasok ako kanina, nasaksihan kong sinaktan niya si Susie. Higit pa riyan, siya mismo nang sumampa sa kamay ko. Tigilan ang kasinungalingan. Kayo ang una. Pamyunas sa suot ko. Walang paghingi ng tawad. Puro karahasan lang. Ngayon ako pang sinisisi.
Sebastian, ang mga bastos na to ay hindi karapat dito. Masisira ang reputasyon mo. Tatay, ang sama ng babaeng to. Huwag mo siyang tawaging tatay. Nandyan ang amang hamak mo. Ako, bitawan mo si Sebastian. Pakawalan mo siya. Tama na. Halika, tingnan ni tatay. Ang mga sugat mo. Sebastian, anak mo ba to? Tatay, sinabi nitong babae na bagbogin niya ako. Natatakot ako. Hindi, di ko siya ginahasang kamay. Tatay, nagsisinungaling siya. Ang basurang to, di dapat dito sa bahay natin. Sisir siya sa pangalan mo. Binastos ng bruhang to ang nanay ko, at Gina Yuma ang tatay ko. Umalis ka na. Ang salusalong to. Inihanda talaga para kay Susie. Ayaw ka ni Susie dito, kaya umalis ka na. Ako. Pero ako, Lumabas. Ngayon din. Sebastian, Dahil di ako nakilala ni Iris, dapat sinagad ko na ang sampal. Pero, madami pa tayong oras. May susunod pang pagkakataon. Miss Lee, kailangan mo nang umalis. saan galing tong putang inang to? Sino nanay nito? Maligayang pagdating sa charity gala ng Hawk Group. Ang layunin ng gabing ito ay ipakilala sa inyong lahat ang tunay kong anak na babae, si Blythe Hawk. Tatay, Pinadala kita para sa kasunduang pag-aasawa. Nasungkit mo pa. Naipatangay tayong daliri. Ako mismo na ipataboy. Dinungisan mo ang kan natin. tatay. Hindi ko alam paano biglang nagkaanak si Sebastian. Huwag kayong mag-alala, tatay. Isang batang babae lang yan. Paiimbagin ko siya ng husto. Kunin ang loob ng bata. Susunod din ang tatay. Mr. Hawk, dumating na si Miss Lee. Anong ginagawa ng duwag na ito rito? Bakit parang pamilyar siya? Nasaan ko na kaya siya nakita? Anong ginagawa mo rito? Sebastian, nagkainitan lang kami ni Susie kahapon. Nagdala ako ng laruan ngayon, para bumawi sa kanya. Susie. Mali ako kahapon, anak, may bago akong laruan para sa'yo. Pwede ba tayong magbati? Sige, magkasundo na tayo. Madaling kalimutan ng bata pag may regalo. Mga laruan lang, susunod na agad siya sa'yo. Deal. Ano to? Nagluloko ka ba? Lily, tulong. Tama na. Sebastian, paano niya nagawa to? Takot na takot ako sa insekto. Ginamit pa niya to para takutin ako. Ayun. Peke lang nagagamba yan. Saka, naglalaro lang si Susie sa'yo. Sinong naglalaro ng ganitong kalokohan? Bago ka dumating. Si Lily at Susie, ang naglalaro talaga sa gagambang yon. Sadya tong ginawa nung tampalas na to. Hintayin mo lang pag napangasawa ko na ang pamilyang Hawk. Magdudusa kayong lahat. Sebastian. Mga lalaki lang kayong dalawa ni Lily. Hindi kasing alaga ng babae. Di nyo maayos na palakihin ang bata. Simula ngayon, ako na ang bahala kay Susie. Huwag na. Maayos naman ang pag-aaruga ni Lily kay Susie. Pero si Lily ay binata. Kailangan niyang mag-boyfriend, magpakasal, at magpamilya. Papagurin niyo siyang magbantay ng bata. Hindi ba ito abala sa kanya? Di ba, Lily? Sa totoo lang, okay lang talaga sa akin ito. Wala pa sa plano ko ang mag-asawa o mag-anak. At mahal ko si Susie. Salamat sa tiwala, boss. Aalagaan kong mabuti siya. Pero, Walang pero. Mahal na mahal siya ni Susie. Hayaan na si Lily ang mag-alaga. Lily, bakit mas pinapanigan mo siya? Huwag mong sabihin na nahulog ka rin sa kanya. Gagamba na lumilipad. Taasan pa. Sebastian, aalis na ako. Paalam muna. Tay. Hindi naman sa ayaw kong pakasalan si Sebastian. Siya mismo ang problema. Lagi siyang nakadikit sa lalaking assistant. Patungtong yung malikot, panay ang kakampi sa kanya. Wala akong pagkakataon na lumapit kay Sebastian. Sige. Kung hindi mo maakit si Jihawk, magpakasal ka na lang sa bunso ng pamilyang Wu. Sa ganoon, mabubuhay muli ang angkan natin. Tay, ang anak ng mga Wu ay tanga-tanga. Tunay ka bang ama ko? Kahit medyo tanga.
Siya lang ang tagapagmana ng mga wo. Pakasalan mo. Bigyan mo sila ng apo. At mapapasa atin ang yaman nila. Higit sa lahat, kaya nilang magbigay ng malaking dot para mailigtas tayo. Tay, bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Pakakasalan ko talaga si Sebastian. May plano ka ba? Nakapasok ako sa preliminaries ng Cloud Soar Design Competition. Ito ang pinaka-prestihiyosong design competition sa buong mundo. Businessman si Sebastian. Ang kita lang ang importante sa kanya. Kung manalo ako ng gintong medalya, makikita niyang may halaga ako sa negosyo. Pero may nakasagap ako. Kasali raw si Susan, ang sikat na taga-disenyo. Lahat ng sinalihan niyang paligsahan ay panalo siya. Tay, kahit sino pa man si Susan, makukuha ko ang ginto sa Cloud Soar. Susi anak, masyado kaming natuwa nang makita ka. Nakalimutan naming itanong, sino ang nanay mo, at nasaan siya? Susie, ang hirap ba sagutin? Patibong na tanong yan. Hindi ito simpleng bagay. Siya. Nasaan siya? Susi, sabihin mo na. Wala na siya. Ano? Anong ibig mong sabihin? Pumanaw na siya. Wala na siya sa ating piling. Mula babae naging lalaki, sinanay naging tatay, ibig sabihin nun, wala na. Kung naagapan ko sana. Baka nandito pa siya. Kawawang bata. Masyadong mabigat para sa kanya. Ako ang dapat umiyak. Nagtrabaho lang naman ako nang maayos araw-araw. Ngayon, sira na ako. Emmett Hauke, kailangan ko sagutin to. CJ, MS, Lee, pasa kayo ni Iris Lisa. Paunang laban ng yung Siyang Cup. Nag-alok si Lee ng tagapamagitan para sabihin kay Susan, $30 milyon kung aatras siya. Para sa kusang pag-urok. Kung naghahagis siya ng pera, kukunin natin yan. Nagbabadya ng daya, ha? Pero tandaan, kunin ang ebidensya ng panggigipit at mga record ng pagbabayad. Siguraduhin lahat. Nakuha ko. Isa pa. Naipasa ko na ang ebidensya ng pagnanakaw ni Li Wei at pagpopondo sa kerida. Kapag naidesisyonan, hindi niya susundin ng hatol. Naghain na ako para ipatupad. Pero sigurado ako. Lalapit siya sa'yo. Gets. Pasaway kang bata ka. Nasaan ka na? Umuwi ka na. Sige, uuwi na ako. Sebastian. Ihatid mo ang mga kahon para sa mga Lee. ipa-deliver na lang sa driver. Matagal nang magkaibigan ang mga Hawk at kahit mas maunlad na tayo kaysa sa kanila ngayon, di dapat tayo magkalayo. CJ, Mag-isa ka pupunta sa demonyong babaeng yun, hindi pwede yan. Sasama ako sa'yo, tatay. halika rito. Isasama kita. Hauke, hihingi sana ako ng leave. Saan ka pupunta? Aalis na rin naman ako. Sunduin na kita. Hindi na kailangan. Huwag ka nang mag-abala. Kaya ko nang mag-isa. Alis na tayo. Walang utang na loob. Nagsasara na ang negosyo natin. Tapos sa ganitong panahon, aidmanda mo pa ako? Gusto mong nakawin ang yaman natin? Gusto mo ba akong lubusang wasakin? Nang ibenta mo ako kay Chen. Naalala mo bang anak kita? Sa lolo ko itong bahay na to, wala kang karapatan dito. Kung may hiya ka sana, umalis ka na sa kabit mo. Ikaw. Tatay. Tatay, okay ka lang ba? Felicity Lee, gusto mo bang patayin ang tatay natin? Hindi ko gagawin yan. Kung mamatay siya rito, masasama ang swerte ko. Kadiri, gustot na bahay lang to. Akala mo gusto namin to. Kung ayaw niyo pala, bakit nandito pa kayo? Nang kabit mo, lumabas kayo ngayon din. Malandi ka, Iris. Felicity, pamilya tayong lahat dito. Huwag tayong magkagulo. Felicity, 6 na taon na, mula nang umalis ka. Nasasabik na sa'yo ang tatay mo. Sobrang saya niya. Nung nagkita kayo, gusto niyang magkabati tayo. Ang tagal nating di nagkita, manlolo. Manny. Nin Ira. Noong buhay pa ang nanay ko, kasama mo na si itay ko. Hen ba yon ay pangangaliwa? Felicity, noong panahong iyon, bata ka pa noon, marami kang hindi naintindihan. Ganito na lang.
Manatili ka sa hapunan, at magsama-sama tayo bilang pamilyang apat. Magkakaroon tayo ng salo-salo. Ipapaliwanag ko ang nangyari noon. Linawin natin ang lahat. Hindi na kailangan. Hindi ako mananatili para sa hapunan. Magsaya kayo sa inyong salu-salo. Hindi naman talaga tayo pamilya. Narito ako para paalalahanan ka. Lumayas kayo bago pa kayo paalisin. Baka kayo ay itapon. Parang basurang itinapon. Kayo ang mapapahiya. Felicity, kailangan ba talagang maging ganito ka walang puso? Huwag mo akong sisihin kung iwawaksi kita. 6 na taon na ang nakalipas. Itinuring na kitang patay. Ikaw. Paalam. Alis na tayo. Inay. Bitawan mo ako. Mahuhuli tayo ni... Ay tama. Aalis na. Ikaw ang ina ni Susie, ang babaeng mula sa 6 na taon nakalipas. Magagalit. Aamin ko ang iyong diskarte. Kakaiba. Ngunit hindi ako ang babae mula 6 na taon na ang nakalilipas. Tiyak narinig ko, tumawag ka ni Susie mommy. Paumanhin, Dad. Mali ko ang iba para sa iyo. Ang kanyang gamot. Bakit ito katulad ng lilis? Maaari ito. Sebastian, narito ka ba para sa akin? Huwag mong flatter ang iyong sarili. Nagtanong ng malaking lola, Daddy upang magbigay ng ilang regalo. Nakikita ko. Dahil nandito ka, Susie, nais na pumunta sa aking lugar. Ang tiya ay may pinakamabagong laro console alternation. Walang paraan. Ginagawa ng mga video game ang mga bata na bulag. May palagi, may naglalakad laban sa akin. Ikaw. Kumuha ito at pumunta sa loob muna. Mayroon akong mga bagay na dapat gawin. Sebastian. Mabilis, sundin ang babae sa unahan. Iyahawke, nawala kami sa kanya. Lily, pumunta sa kanlurang bahagi. Iyon ay halos 100 taon. Dalhin mo ako ng 2 rust cart piece. Ibinigay sila sa aking lugar sa 1 oras. Iyon ay masyadong rush. Ang bakeri na iyon ay milya mula sa iyong lugar. Hindi sila naghahatid. Alamin natin, iba pang araw. Gusto sila ng Lola at Susie. Pumunta sila ngayon. Daddy, hindi ko sinabi na gusto ko ang mga pies. Ginawa mo. Kailan? Ngayon. Kung bumili ako ng mga piece ngayon, ang round trip ay tumatagal ng 1 oras. Walang oras upang baguhin pabalik sa mga damit na lalaki. Sebastian Hawke, hindi ito tungkol sa mga piece. Naghihinala siya sa akin, hindi ba? Kagalang-galang na Ginoong Hawke, narito na ang inyong inihaw na meat pie. Galing ba talaga to sa tindahan sa kanluran? Doon nga galing. Subukan nyo na, Ginoo. Huwag mag-alala, may parte rin ka. Huwag nyo nang bayaran, libre ko na yan. Hindi nagsinungaling si Lily. Lalaki nga talaga siya. Mabuting balita to. Bakit parang nasasaktan? Kaya pala paborito kita. Pinapagawa mo pa kay Marcus ang mga pie. Kailangan ko lang magpalit ng panlalaking damit. Maghintay ka sa labas ng Hawke Residence. Ang galing ko no. Mawawasak ang pamilyang to kung wala ako. Tigilan na natin ang hirap na to. Out na si your workhorse. Hanggang bukas, Ginoong Hawke. Bilang pasasalamat sa mga iinom tayo mamayang gabi. Salamat, Ginoong Hawke. Pero di naman kailangang uminom. Bakit? May mga minamahal. May mga nakatitig sa dagat. May mga nag-overtime hanggang ngayon. At pasok na naman bukas. Di ako sasama mamaya. Magsaya kayo, Ginoong Hawke. Libre ka bukas. Di rin ako sasama. Sasama ka kahit ayaw mo. Grabe talaga uminom si nanay. Pa, ikaw na bahala dyan. Out na ako. Wag ng formalities.
Anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo ang ginagawa? Pumunta ako nakita kitang komportableng magkasama. Dapat ko bang panoorin to? Anong dahilan ng pagpunta mo? Sinabi ng manager na nandito ka. Una, hindi ako naniwala. Hindi ko inasahan to. Samahan mo muna si Lily. Hayaan mo siyang magsaya. Teka, Adrian, tigil mo yung kalokohan. Ikaw ay... Nandito lang para paalalahanan ka na huwag maligo. Paano ako naliligaw? Alam mo ang ibig kong sabihin. Tingnan mo sila. Masiglang nagtutulungan. Kitang-kita, may interes ang isa, di ang isa. Akala mo lahat katulad mo. Siya. Mas masarap ang ubas pag magandang babae ang nagpakain. Marcus, kinain mo na ubas niya. Inumin mo naman ang aking nilagay. Marcus, ikaw ang assistant ni Mr. Hawk. Kailan day off mo? Walang pahinga ang gising ang mata, trabaho hanggang gabi. Humihinga ka pa? Maliwanag ang kinabukasan. Tagay. Walang tira. Nandito pa si Mr. Hawk. Hindi ka ba natatakot magagalit siya? Wala akong sinabang masama tungkol sa kanya. Makinig ka. Manatiling positibo. Paraiso ang opisina. Tumigil ka ng mag-inom. Tara't magsaya tayo. Pangit din ang boss mo. Strike to pa rin after trabaho. Kaya pala galit na galit si Lily. Bakit hindi sumali sa team ko? Mas malaking sahod, may nose problema, at regular na team bonding. Sige na. Halika dito. Deal na ito. Lasing ka na, ihatid na kita. Paalam. Di masamang tingnan. Ganda pa ng ilong. Itian mo ako, gwapo. Babayaran kita. Tama na, lasing ka na. Ang tigas at astig. Gusto ko yan. Yung routine ni Lily, parang nakakatanda. Tatay, Maria. Anong problema ni Lily? Siya. Nalasing, kaya dinala ko muna siya. Nitong huli, hindi ako makatulog. Sabi ng doktor kailangan ko ng 8-pack na chat. Wala dapat kulang. Sabihin mo sa doktor mo. Tigilan ang kalokohang payo. Susi, bigyan mo ako ng tubig. Magpahinga ka dito, magpapalit lang ako, tapos gagawa ng pansabaw. Ma, okay ka lang. Susi. Uminom ka ng tubig, ma. Anghel kong sweet. Sige na, Mabait ka. Halikan mo si mama. tigilan mo yan, ma. Nalulusaw na peking buhok mo. Wala akong pakialam. Di mo alam kung gaano kita namimiss. Gusto kitang halikan at yakapin. Lasing naman nangangatok na. Diyos ko, tulungan ng pobreng sus. Gising, nalalagas na buhok mo. Lily, ang buhok mo. Ipaliwanag ang nangyayari. Eksakto. Hauke, tulad ng nakikita ninyo. Babae ako. Umuwi ako walang trabaho kamakailan. Tapos nakita ko ang posisyong assistant ninyo. Ang ganda ng benepisyo ninyo. Pero masyadong mahigpit ang kasarian. Kaya may naisip akong plano. Ikaw ang babae sa pamilya Lee. Ano ang koneksyon mo sa mga Lee? Ako si Felicity. Anak ako ni William Lee sa unang asawa. Siya ang dahilan ng pagkamatay ni Nat. Ngayon ipinagmamalaki niya ang anak at ang kanyang kabit. Tapos, paano naman si Susie? Huwag ninyo sisihin si Susie.
Si Susie ang nakabuking ng sikreto ko. Nakiusap ako ng walang hiya na itago ang sikreto. Siguro dahil alam niya ang lihim ko. Lumapit si Susie sa akin. Kung may sisihin, ako na. Huwag si Susie. Ako. Magre-resign na ako. Daddy, huwag niyo pong tanggalin si Ali. Gusto ko talaga si Lee. Kung paalisin niyo siya, sasama ako. Hindi ko sinabing tatanggalin ko siya. Talaga. Nagsisinungaling ba ako? Muntik na, pero nakaluso tayo. Lihim pa rin ang ugnayan natin. Ay, Hawk, kung itataguyod niyo ako, pwede ba? Mag-day off ng Biyernes? Gusto mo nang magpahinga? Anong okasyon? Hindi naman importante. Sumali ako sa paligsahan at pumapasa ng pumapasa. Biyernes na ang final. Ang galing mo, Lily. Pwedeng manood ako. Siyempre. Pero tanungin mo muna si Dad kung papayag siya. Daddy, samahan mo akong manood sa final ni Lily, ha? CJ, isasama kita. Miss na miss ko na si Mommy. Ako rin. Ako rin. Sinabi ni Mommy na dito lang tayo at magpakabait. Pagkatapos niyang ayusin ang lahat, sasamahan niya tayong lahat. Gaano pa katagal tayo maghihintay? Nasa final si Mommy ngayon sa Cloud Soar Cup. Kailangan niyang mag-focus ngayon. Pagkatapos ng kompetisyon, babalikan niya tayo. Sige. Kahapon narinig ko kay Tito Lo na tumawag kay Mommy. Nabanggit nila ang venue ng finals. Samson, sakay tayo ng taxi papunta sa kompetisyon. Ano sa tingin mo? Tama, manunood tayo ng tahimik at hahanapin natin si Mommy pagkatapos. Para hindi siya maistorbo. Ano pang hinihintay natin? Tara na. Dito siguro ang venue ng kompetisyon ni Mommy. Pasok na tayo. Sino ang babae na iyon? Siya ay medyo maganda. Ang pamilya Lee Iris. Ang fiancé ni Sebastian Hawk, Iris Lee. Hindi lamang iyon. Siya ay pinuno din ng disenyo ng Lee, ang kanyang orihinal na fashion brand. Kagandahan, kayamanan, at talent. Inilalagay niya sa amin ang lahat. Ang kompetisyon na ito ay nakaka-interes. Bukod sa perpektong tagapagmana, may Susan, disenyo ng mundos. Ang malambing na legend sa finals. Susan, ang isa na sa, hindi kailanman nawala o ipinakita ang kanyang mukha. Tama, ang kompetisyon ng taong item ay ganap na cutthroat. Sino ang kukuha ng ginto? Ang mga walang malalim na ants na ito, ang iyong mahalagang Susan ay kumuha ng $30 milyong. At tumalikod, 2 hukom ID sa aking bulsa. Ang tropeyo na, sa akin. Sino ang bagong babae na iyon? Siya outshines kahit Iris Lee. Mukhang anghel. Mabilis. Felicity, bakit ka narito? Alam mo kung bakit. Parehong dahilan. Ginawa mo ang finals. Ikaw, paano? Imposible. Ang babaeng tulad ni Ken Lee ay nagnakaw ng manuskrito. Gumawa ng 6 na taon sa panggagaya mula sa aklat na yon. Paano siya nakapasok sa finals? Bakit ako hindi karapat-dapat? Paano niya nalaman? Ang pagkatuklas ko sa manuskritong yun, sa kanya ba talaga yun? Ninakaw ang lahat ng disenyo ni Iris Lee. Grabe ang balita to. Magnanakaw pala siya. Masyado ko siyang hinangaan. Saang tabloid ka nagtatrabaho? Ang lakas ng loob mong magkalat ng kasinungalingan. Hintayin mo ang demanda. At ikaw, Felicity, walang ebidensya. Nagbibintang ka lang para ikit yang mga ngopya. Akala mo ba tanga ang lahat? Hindi ka naman naniniwala na wala akong ebidensya. Dumating na si President Hawk. President Hawk. Sino yung babaeng kasama ni President Hawk? Ang cute niya. Anak niyang matagal nang nawawala. May chismis na ang Hawk Corp ay nagdaos ng gabi para sa pagbabalik niya. Pero bakit? Siya pupunta sa paligsahang to. Nandito si Sebastian Hawk para sa akin. Sebastian, Susie, salamat sa suporta nyo. Pumunta talaga kami rito para sumuporta sa isang tao pero hindi para sa'yo. Susie, kung hindi ka susuporta sa akin, sino pa ang susuportahan mo? Lily. Felicity Lee.
Kaya pala pamilyar yung lalaking assistant. Ikaw pala ang nasa likod nito. Ang sama mo. Gumamit ka ng mga mandarayang taktika para nakawin ang lalaki ko. Kontrolin mo ang ekspresyon mo. Nagsisilidahan na ang foundation mo. Daan tayo doon, para hindi tayo makita ng mga gwardya. Biyahe. Bulag ba kayong dalawa? Bakit nakaabala kayo sa daan? Nasaan ang magulang ninyo? Kunin mo sila ngayon din. Lumuhad kayo at humingi ng tawad. Ikaw yung masamang tita. Ikaw ang hindi tumitingin sa dinadaanan. Nabangga mo si Songsong. Humihingi ka ng paumanhin kay Samson. Nagdadahilan ka pa. Magbabayad ka para dito. Masamang babae. Hindi ko hahayaang apihin mo sila. Susie. Susie, kilala mo ang mga batang kalye na ito. Hindi sila mga batang kalye. Mga kapatid ko silang buong dugo. Ano? Susie, sinasabi mong itong dalawa ay yung tunay na kapatid na lalaki at babae. Ano? Susie, sinabi mo lang ang dalawa ay ang iyong mga biyolohikal na kapatid. Oops, ang aking hanggal na maliit na bibig. Bakit hindi ako makahawak ng aking dila? Isang problema makera, nagbibigay na sa akin ng sakit ng ulo. Dalawa pang magiging kaguluhan. Sebastian, Susie ay nagbibiro lamang. Tama, ito dalawan, hindi maaaring maging ikaw. Tatay, sinabi ko na sa layo, upang takot ang mahirap na auntie na ito. Siya knocked sa bata, ngunit hindi humihingi ng pauwan. At kahit na scolded sa kanya. Ang mga reckless brats. Ginawa akong twist ang aking ankle. Masakit ito kaya masama ko na wala ang aking ugali. Hindi ito makatulong. Kahit kung sila ay maling pag-ugali, dapat mong maghintay para sa kanilang mga magulang upang malutas ito ng maayos. Paano mo maaari itong hit? Masama na babae. Tinawag ako ng iyong ama. Natatakot ako. Gawin siyang umalis. Hindi mo ba narinig ang aking anak na babae? Matapos manalo ako sa disenyo. At mag-asawa sa pamilya Hawk, tatalakayin ako sa maliit na brat na ito. Mukhang maganda si tatay. Oo, hindi masama. Bumalik tayo sa track, Tio. Malinaw kong narinig mo ang sabi, sila ay iyong biyolohikala, kapatid at kapatid, hindi ka nagsisinungaling ba? Kami ay nasa parehong edad. Marahil may kaugnayan sa 500 taon na ang nakaraan. Ang tatlong bata, tulad ng mga kopya ng karbono, hindi ito maaaring maging pagkakataon. Lewis, pumarito dito ngayon. Tatay, anong ginagawa mo sa amin? Ang pagkakatulad nila sa iyo. Kaya, kumuha lang ng konting buhok para sa Yannick testing. Mali ang narinig mo kanina. Tatay, wala tayong kailangan patunayan. Susie, Anong kinatatakutan mo? Simpleng test lang ito, wala kang dapat kabahan. Pagkatapos ng test na ito, sasama tayo sa laro ni Lily. Ayos? mga bata, si Tito, kukuha lang ng kaunting buhok, huwag kayong matakot, ha? Gusto lang niya ng buhok natin, pabayaan mo na siya. Gago. Gusto niya ng buhok para sa DNA test. Takbo. Mr. Hawk, nakolekta na ang mga buhok. Ipadala agad sa laboratorio. Bilisan ang resulta. Naiintindihan ko. And Lewis. Bakit may dalawang bata dito? Hoy Susie, Kinuha ni Papa ang buhok ni na Lucy at Ty para sa DNA testing. Punta ka rito at sagipin mo kami. papunta na ako. Hintayin mo ako. Ayon kay Susie, mga kapatid niyang mas matanda, at napansin kong silang dalawa ay magkamukha ko, kaya naman sa palagay ko, baka mga anak ko sila, kaya ipinadala ko ang samples para i-test. Imposible yan. Bihira na ang kambal. Triplets pa kaya. Paano ako makakapag-anak ng ganito karami? Hindi ako baboy damuhan. Walang awa si Mama. Pinapahiya niya sarili niya. Gawin na lang natin ang i-test. Walang masama mag-double check. Mr. Hawk, naihatid ko na ang sample sa laboratorio. Huwag na. Huwag ka nang mag-abala. Ako na ang bahala. Ako na mismo kukuha ng samples. Ang ganitong trabaho, dapat kay Lewis ipagawa. Mag-focus ka sa competition mo. Paano naman ang mga bata?
Ako ang mananagot. Ako ang bahala sa kanila. Magsisimula na ang kompetisyon mo. CJ, Marcos, pumunta ka sa design competition ngayon din. Nahayag na ang tungkol kina Samson at Sadie. Huling patakaran, dapat ang mga taga-disenyo pumili ng tela ng nakapiring at gumawa ng formal na damit sa loob ng 1 oras. Mga hurado ang magdedesisyon sa nanalo base sa pinakamataas na puntos. Ninakaw ni Susan ang pera ko. Dapat sana'y umatras na siya. Bakit 3 finalists? Maliban na lang kung si Felicity ang si Susan. Hinden. Imposible, kung si Felicity Lee ay may ganitong talento, kapag siya itinatag ang tatak ng lead, bakit hindi siya ang lead designer pagkatapos? Si Susan ay dapat ang kanyang puppet, ngunit kinuha niya ang aking pera ngayon. Simulan natin ang tela blind selection. Miss Lee, mangyaring pumili, kukuha ko ang fabric 1. Mangyaring magpatuloy sa iyong istasyon ng disenyo. Ito, ang iyong pagpili ay, pinili ko ang fabric 3. Patuloy sa iyong istasyon ng disenyo. Miss Lee, trabaho sa station 2 noon. Mga babae at ginoo, iyo ipinahayag ko dito, opisyal na buksan ang designer competition. Itim at puti ay klasikong pagpipilian, madaling estilo na may accents, at mahirap gulo. Ang multicolored tela ay ang pinakamasama. Toto, kahit na nakakatakot ng mata, ito ay isang disenyo ng sakuna na naghihintay. Sok ni Felicity Lee ay tumakbo. Ano ngayon? Lily ay mawawala sa bruha na iyon. Kailangan nating tiwala ang inay. Naging oras, lahat ng 3 disenyo, na kumpleto ang kanilang mga gawain, mga taga-disenyo, mangyaring pasulong, sumasali ang mga modelo sa iyong mga disenyo, para sa pagtatanghal ng runway, ipakita sa amin ang iyong mga nilikha. Kabutihan, Felicity Lee ay naging Chootek fabric, sa ganitong elegante couture, ang corona ay ang kanyang tiyak. Ang iyong pinakamahusay, Lily, hindi ko pa nakita si Sebastian, ngumiti tulad nito bago, Felicity, iyong ahas. Ang iyong tagumpay ay hindi magtatagal, ang ginto ay akin. Si Sebastian ay magiging akin din. Hukom, mangyaring papalapita, ang entablado ngayon, upang ang iyong mga boto. Nagkaroon ng 2 boto ang mangkukulam, isa lamang ang Lily, siya ay nawala. Sa tingin ko, mas maganda ang disenyo ni Felicity. Bakit lahat ng boto ay ibinigay nila kay Iris Lee? Siguro iba ang pananaw ng mga disenyador, sa kagandahan kaysa sa karaniwang tao. Ang disenyo ni Lily ang pinakamaganda. Bakit nila binoto ang mapagsamantalang yun? Tama. Huwag kang mag-alala. Tiwalang tayo sa kanya, okay? Tapos na. Oo, nagtagumpay tayo. Aking ipinapahayag, ang gantimpala sa disenyo ng Cloud Rise ay mapapasa. Tatay, ano ito? Ayan ang katotohanan. Ito ang mga transaksyon ng panunuhol ni Iris. Pandaraya ba ito? Panloloko ito. Huwag tularan ang ganitong ugali. Naiintindihan? Hindi ako nandaya. Peke ang mga talaan ng tawag. Huwag niyong tingnan yan. Kaya palang ang 2 hurado ay tumanggap ng 10 milyon kay Iris. Kaya pala hindi pinansin ang disenyo ni Felicity na perpekto. Lahat ng boto ay napunta kay Iris. Ang kapal nitong mandaraya na magpapanggap na dalubhasang disenyador. Paligsahang pera ang nagdadala ng tagumpay. Hindi na dapat panoorin. Umalis na tayo. Mas mabisa pang manood ng Teletubbies sa bahay kaysa magsayang ng oras dito. Tatay, ayaw kong maging masamang tao. Uwi na rin tayo. Aalis na tayo. Maging mahinahon po tayong lahat. Si Iris Lee ay tahasang, lumabag sa mga alituntunin, nagsuhol sa mga hurado, at nagpakita ng kasuklam-suklam na ugali. Buong puso naming pinasiyahan. Nadiskwalipikahin si Iris. Ang gintong gantimpala ng Cloud Rise ay nararapat na mapasa. Susan Felicity Lee. Ang galing mo, Lily. Hindi si Felicity si Susan. Impostor siya, hindi siya si Susan. Nagpapanggap si Felicity Lee na si Susan. Napakalaking balita. Kailangan ko itong mabilisang kuhaan. Bakit hindi ako maging si Susan? Kasi umatras na si Susan. Umatras si Susan? Kailan nangyari yon? Hindi umatras si Susan, di ba? Wala akong naririnig na ganyan.
Ah, talaga? Paano mo nalaman na umatras si Susan? Anong ebidensya meron ka? Ay, bakit ko nasabi yun? May problema tayo. Hindi ko masabing nilagyan ko si Susan. Ah, wala kang ebidensya. Okay lang, meron ako. Nako, nilagyan ni Iris si Susan. Nilagyan ni Iris ang mga hurado. Ngayon mga kalahok naman, hanggang saan ka bababa? Paano nakapasok ang ganitong tao? Sa industriyang ito, paano pa kaya siya? Syempre sa dami ng pera. Hindi yun. Impostor siya. Felicity Lee, ipinahamak mo ako. Ah, sabihin mo kung paano kita ipinahamak. Ikaw si Susan. Pero nagkunwari kang kukunin ang pera ko. Nag-iwan ng ebidensya ng pagsuhol ko. Tapos sa kompetisyon, sinira mo ang reputasyon ko. Yan mismo. Pero ang totoo, ikaw mismo ang gumawa, walang pumilit sa'yo. Ikaw. Felicity Lee. Kahit ikaw si Susan, gaya-gaya ka rin. Basta, hindi ka mananalo sa gintong medalya ng Yonseiang Cup. Nangupya ako, base sa mga paninirang puring ito. Ganun-ganun lang, may sala na ako. Akala mo wala akong ebidensya. Itong sketchbook, ang gamit ko ng ilang taon. At itong damit sa sketchbook ko, bukod sa color scheme at disenyo ni Felicity Lee, parehong-pareho ang natira. Nako, magkamukha talaga. Akala ko henyo si Felicity, pala siyang walang hiya. Tatay, napagbintangan si Lily. Kailangan mo siyang tulungan. Oo, tulungan niyo siya. Naniniwala kaming kaya niya to. Lily, naniniwala ako sa'yo. Kung hindi kayo naniniwala, kunin ang phones at tingnan. Mga dati niyang disenyo. Hindi ba may pagkakatulad sa sketchbook ko, kahit itong direct comparison? Disenyo ni Susan, kamukha talaga ni Iris. Lalo na sa balikat, magkamukhang magkamukha. Ang sikat na Susan pala, ay gaya-gaya rin. Kung may palabas ito online, trending sigurado ngayon. Felicity Lee. Ginawa ka para. O mangyaring, sa tingin mo ay hindi ako hangal, upang gamitin ang mga nawala na manuskrito sa ganitong mahalagang kompetisyon. Ito, Ang mga manuskrito ay iyo. Felicity Lee. Kahit na ang mga ito ay, saan ang iyong patunay? Paano mo mapatunay? Sila ay ninakaw mula sa iyo. Ngayon ikaw ay publiko na nahihila tulada, isang plagiarist. makikita natin kung sino ang makakakuha. Nalalantad bilang totoo, plagiarist ngayon. Maaari kong patunayan ang aking innocence. Mayroon ba dito, mga disenyo ng damit ni Iris Lee, o disenyo ni Susan? May damit ako ni Iris. Dito, dinala ko ang disenyo ni Susan. Maaari mong gamitin ito. Salamat. Ang dalawang damit na ito ay ibinigay ng mga dumalo, magbantay ng malapit. Gumagamit ako ng blacklight. Tandaan ang nakaito. Felicity, Markings. Ang aking signature mark. Madalas na nag-embed ng mga taga-diset nakatago ng mga katangian ng seguridad, kaya totoo ito. Nilikha ko ang mga marka na ito upang maiwasan ang plagiarism. Miss Iris Lee, aling karakter sa iyong pangalan ay Felicity. Hindi ito totoo. Nagkataon lang ito. Nagkataon lang daw, Miss Iris Lee. Bawat disenyo mo sa mga nakaraang taon, may nakatagong pattern sa balikat. Lahat nagkataon. Ako, hanggang ilang pagkakataon pa. Ang hirap bang aminin ang pagkakamali? Plagiarist ka pala. Iris Lee, matapos ang suporta ko, EWW. Basura, hindi na ako bibili ng mga disenyo mo. Boycottin si Iris Lee. I blacklist siya. I blacklist lahat. Pakiusap, kumalma tayo dahil sa malubhang paglabag sa plagiarism at pagtangging magsisi. Nagpa siya ang komite na permanenteng ban si Iris Lee sa industriya. Huwag ninyo akong ban. Felicity, bruha ka. Inagrabyado mo ako. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako mababan. Ang pagnakaw sa disenyo ko, parang patalim sa lalamunan. Pinilit kitang mangopya. Hindi, bitawan mo ako. Daan. Akin ang gintong medalya. Bitaw. Usog. Ikaw, si Felicity ang peke. Ipagpatuloy natin ang awarding. Ang gintong medalya ng Cloud Soar Cup ay mapupunta kay Susan Lee, Felicity. Daddy, bigyan mo ng bulaklak si Felicity. Salamat, Jim Hawke. Bagay na bagay sina dad at mom. Hawke. Iuwi mo muna si Susie. Hahanapin ko tirahan nila at isauli. Ibalik lahat. Pagkatapos ng paternity test, results, saka tayo mag-usap.
Kapag lumabas na ang resulta ng pagsusuri, hindi na sila makakaalis. Hawk, ang pagkuha sa mga bata ng walang pahintulot. Magpapanik ang mga magulang kapag nawawala sila. Ibinahagi ko na ang aking tirahan sa hotel. Kung naghahanap sila ng mga magulang nila, pupunta sila sa bahay ko. Lily, para kang may ayaw. Sa pag-uwi ko sa kanila, may partikular ba kang alalahanin? Hawk, anong alalahanin ba ang maaari kong Hindi naman ako kanilang ina. Tara na. Nasa bahay na ang aking munting susi. At ito naman ay, Lola, di ba siya pamilyar? Marcus. Binibining Hawk, ako po ito. Diyos ko, Marcos. Ikaw nga talaga. Kaya pala babae ka pala. Si mommy pala ay si Marcus. At sino naman ang dalawang maliliit na ito? Ang dalawang ito ay maaaring mga anak ko rin. Kumuha na ako ng sampol ng buhok nila para sa yanag testing. Talaga, mga anak mo rin sila. Halika rito agad. Mga minamahal kong maliliit, bilisan nyo. Pumunta kayo rito, o mga puso ko. Grabe ang pagkamukha. Kailan lalabas ang resulta ng pagsusuri? Darating bago maggabi. Lalabas ang resulta mamayang gabi. Kailangan kong ilikas agad ang mga bata. Hawk, ako kailangan kong gumamit ng keys. Marcos, sinabi ko nang pumunta ka sa venue. Nasaan ka na? MS, Lee, nasira ang sasakyan ko. Tumirik sa gitna ng daan. Sumakay ako ng 7 o 8 na taxi. Pero lahat ay nasira rin. Ngayon nakabisikletang hinulihan. Ako pabalik sa venue. Hintayin mo ako. Bisikletang hinulihan. Pakinggan mo, pumunta ka sa Ho Residence ngayon. Kinuha ni Sebastian Hauke ang buhok nila para sa serie test. Bago lumabas ang resulta, magpanggap kang ama ni na Samson at Sadie. Kunin mo sila agad. Naiintindihan? Nakuha ko. Walang silbi. Ang pagnanakaw ng akda ay malala na. Nahuli ka pa? Tingnan mo, kinalat nila sa lahat. Alam mo ba, ang iskandalo mo ay nagpabagsak sa stocks natin? Tay, ginawan ako ni Felicity. Plano niya itong lahat para sirain ako. At ibang karote ang kumpanya. Bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Pakakasalan ko si Sebastian Hawk para iligtas ang kumpanya. Isang huling chance. Sige. Kapag nagkamali ka ulit, pakakasalan mo ang bunso ng pamilyang Wu. Salamat, Tay. Felicity Lee, maghintay ka. Patubusin natin lahat ng sama ng loob. MS, Lee, Pagpasok, sabihin mong ikaw ang ama ng mga bata. Huwag ka nang magsalita pa. Kunin mo sila agad. Klaro. Nasaan si Ali? Bakit hindi pa siya bumalik? Hindi ko alam. Nakita ko siyang lumabas para tumawag. CJ, titingin ako sa labas. Halika, tingnan mo ito, mahal. May gusto ang binatang iyon kay Lily. magpanggap na walang alam. Magpapanggap akong pipi. Aalis na lang ba ako? Eksakto. Lily, siya ba ay? Kumusta? Ginoong Hawk, siya ay... May tinatawagan lang. Ano ang resulta ng paternity test? Handa na ba? Kumpirmado, ikaw ang ama. Akin talaga ito. Masama ito. Lily, sabi mo siya ay. Siya. Walang kwenta siya. Hindi kabilang sa atin. Ginoong Hawk. Nagtanong lang siya ng direksyon. Tama, tumutulong lang sa direksyon. Nakuha mo na ang sagot. Oras na para umalis. Sige, aalis na ako. Binibining Lee. Nalaman ng investigasyon na si Felicity Lee ay malapit kay Marcus Locke. Kanina pa, dumalaw si Marcus sa Hawk Residence at lihim na nagkita sila ni Felicity sa bakuran. Mabuti. Alamin ang lahat tungkol kay Marcus Locke kung makakuha tayo ng litrato na silang dalawa lang. Mas maganda. Felicity Lee. Felicity Lee, walang hanggan ang iyong kasakiman. Kung makapit ka kay Sebastian Hawk habang naglalambing sa ibang lalaki, papaniwalain ko si Sebastian na siya mismo ang magpapalaya sa iyo. Tingnan, Great Lump.
Mag-upo. Handa na ba ang mga resulta ng pagsubok? Ang mga resulta ay nasa. Sila ay pareho, aking laman at dog, mga mas matandang kapatid ni Susie. Ito ay kahangahanggag, hindi nakakagulat na nararama, tulad ng init sa mga ito, kaya ang lahat ng aking mga haha, ang aking maliit na darlings. Ano ang gusto mo? Mahusay. Paano ko ikaw ay binuo ng isang amusement park? Oo, Dalawa pang bata ngayon, kaya pagod. Kailangang mabilis iayos ang pamana ni mo at umalis sa mga bata. Lily, Ito ay sa akin. nag-order ako ng tea, ngunit nakuha ang maling isa. Hindi ko paboritong lasa. Maaari kang magkaroon nito. hindi ka nakikita na uminom. Tinang milk bago, Brat, Marcus. Madam Hawke, Oh mahal na, nabigo ang aking memorya. Dapat natawagan ka ni Felicity ngayon. Felicity, ano ang ginagawa ng iyong asawa? Madam Hawke, wala akong kasal. May kasintahan sa kasalukuyan. Hindi. Ngunit mayroon akong 5 anak. Narinig ito, Brat. Siya ay solong at magagamit. MS. Lee. Matapos ng pagpapatupad ng hukuman, inilipat ni William Lee ang pagbabahagi. Upang makakuha ng ganap na kontrol sa Lee Corp. Hindi sapat ang pagbabahagi na ito. Naaalala ko ang Lee Corps, mga direktoryang at Chen, magkaroon ng malaking pagbabahagi, mag-ayos ng pulot, makuha ang lahat ng kanilang pagbabahagi. Naintindihan. Inay, hindi mo gumugol ng oras sa amin. Dalhin kami para sa hapunan ngayon. Sigurado, kakainan natin ngayong gabi. Ngunit tandaan ito, dalawan, walang sneaking out upang makita ang tiyuhin. Nakuha ito. MS. Lee. Maligayang kaarawan. Kung hindi mo nabanggit ito, nakalimutan ko ang aking kaarawan. Salamat. Mommy, gumawa ng isang nais at bumaba ang mga candles. Okay. Maaari ang aking mga sang, lumago ang malusog, ligtas at masaya. Maligayang kaarawan, Mommy. Salamat, aking ama. Sebastian, tahimik ngayon, kailangan ni inay na tumawag. Lily, magagamit ka ba? Ano? Kailangan kong talakayin sa'yo. Halika sa aking lugar. Ay, Hawk. Ang iyong trabaho para sa araw ay umakyat. Talakayin natin ito bukas ng umaga, tama? Hindi pagpipilian. Pumunta dito ngayon. Ano ang napakahirap na inilagay mo ako dito? Sumawa sa akin sa hindi godly oras na ito. Ang butler ay bumili ng masyadong maraming oranges. Ayaw na sila ay pumunta ng masama. May kanya juice ang buong batch. Pag-aalaga para sa ilang sariwang ye. Hawak mo ako dito sa kalagitnaan ng gabi upang uminom lamang ng orange juice. Dala ka dito, ay hindi lamang tungkol sa juice. Direktoryang at Chen ng Lee Corporation. Hawakan ang lahat ng mga natitirang bahagi. Nagplano upang magregalo sa akin. Bakit? Dahil, Bakit lumabas ang kapangyarihan? relax. Manatiling kalmado. Maligayang kaarawan sa iyo. 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 Halika rito agad, anak. Felicity. Ito ang taus-pusong regalo ng mga bata. Ihip mo ang mga kandila at maghiling ka na. CJ. Naway ang mga minamahal ko. At ang mga nagmamahal sa akin ay magtagumpay. Kalusugan at ligaya para sa lahat. Maligayang kaarawan. Nakita ni Susie ang iyong mga yi, kaya nalaman naming birthday mo ngayon. Espesyal naming inihanda ang sorpresang ito. Salamat sa lahat sa birthday celebration. Pero, masyadong magarbo ang regalong ito. Hindi ko ito matatanggap. Kapag nagbigay na ako ng regalo, hindi ko na ito binabawi. Ang hirap mo namang magsalita, kaya pala single ka pa rin sa edad mo. Felicity. Mas maraming kayamanan si Sebastian, kaysa sa magagastos ng maraming buhay. Para sa kanya, ang regalong ito ay isang patak sa karagatan. Dapat mo itong itago. Pero, Wala nang pero. Matagal ka nang tumutulong kay Zeiss sa pag-aalaga kay Susie. Nararapat lang. kung ganon, taos puso kong tatanggapin.
Kailangan ko talaga ang mga shares na ito. Kapag naayos na ang mga problema sa pamilya, babawi ako ng maayos kay Sebastian. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Ako. Ilibre ko kayong lahat mamayang gabi. Sama ako. Astig. Magkakaroon tayo ng salo-salo. Sasama rin ako. Tara na. Sige. Alis na. Ako naman, hindi ako sasabit sa inyo. Pero tandaan mo ito. Bukod sa iyong magandang mukha at yaman ng pamilya, wala ka ng ibang merito. Kung gusto mong manligaw kay Felicity, maging mas matamis ang dila mo, magpakita ng inisyatibo, naiintindihan. Huwag kang mag-alala, Lola. Hindi pa nga natapos ang pagdiriwang ng kaarawan ni Mama nang umalis siya. Ano kaya ang ginagawa niya ngayon? Abala siguro hanggang ngayon. Sundan na kaya natin si Mama at tulungang tapusin ang kanyang kaarawan? Hindi, sabi ni Mama, manatili tayo sa bahay at maging mabait, bawal magpagala-gala sa labas. Kung di ka sasama sa pagdiriwang kay Mama, pupunta na lang ako mag-isa. Dada, kailangan kong gumamit ng CR. Isa nito. Yun lang. Sige. Salamat. Lily, sandali lang ako sa tawag. Babalik agad ako. Mama, David. Nakatakas ka na naman. Hindi ba't sinabi ko, huwag kang lalabas ng pata. gusto kong ipagdiwang kaarawan mo, Mama. Pabayaan mong manatili rito si David at makisaya sa atin. Gusto talaga ni Mama na makasama kayong limang mahalagang mga anak. Pero hindi ko alam kung malaman ni Daddy ang totoo. Kukunin kaya niya kayo sa akin, kayong lima ang pinakamamahal kong anak. Hindi ko kayo kaya mawala, naiintindihan ba? Maging mabait ka, David. Babalik na si Sebastian. Huwag mo siyang papansinin. Umuwi ka muna, sige. Hindi, gusto kong manatili rito, kasama si Mama. Gets ko. Mama, paparating na si Dad. Anong gagawin natin? Mama, ako si Samson. Maling pindutan. Magtago agad. Ano ng problema? Mga kubyertos. Nahulog. Bakit si Samson? Nagpalit na ng damit? Siya lang. Habang umiinom, nabuhos ang inumin sa katawan niya. Pinapalitan ko siya ng damit sa waiter. Tutu. Anong ginagawa mo? Ihahatid ko si Songsong sa upuan niya. Maliban, kung nakatayo siya kakain. Bakit hindi ka sumasakay? Ako. May gagawin pa ako. Nandyan na sasakyan. Mauna na ako. Felicity. Bilisan mo. Muna si David kay Dad. Si Samson naman, sasama kay Mommy. Pagkatapos ko rito, sabay tayo aalis. Pero di ka namin nakikita sa bahay. Oo nga, Mommy. Di mo kami kasama. Pasensya na mga anak. Bukas gagastos ako ng buong araw sa inyo. Pumunta tayo sa amusement park. CJ, pupunta tayo sa amusement park bukas.
Maligo muna si mommy. Tahimik kayo dito, ha? Sige. Tumatawag si Daddy. Makikipag-usap ako. Hindi. Hindi ako makasagot. Kung gagawin natin, malalaman ni Daddy ang tungkol sa atin. Pero gusto ko talaga si Daddy. Bakit hindi tayo pwedeng manirahan kasama si Daddy? Hindi ko alam. Kung magpapakasal sina Daddy at Mommy, pwedeng makitira tayo sa kanya. Paano natin sila mapapakasal? Walang maisip. Anong problema dito? Bakit ang seryoso ng mga mukha? Wala po. Okay lang. May sikreto na ang mga batang ito. Mommy, tumawag si Daddy kanina. Hindi namin sinagot. Pero Mommy, gusto ko ba ni Daddy? Kaya ba siya palagi tumatawag? Huwag kayong mag-alala. Kasamahan ko lang siya sa trabaho, kaya palagi siyang tumatawag. Sige mga pasaway. Maligo na kayo. Mamayang gabi, ihihiga ko kayong dalawa. Mahal na mahal kita, Mommy. Sige na. Madami pa akong gusto nyo. Daddy, pwede ba tayong mag-enjoy sa parke? Gusto nyong pumunta. Oo, Gustong gusto ko ang parke. CJ, pagkatapos kumain, diretsyo na tayo doon. yehey. Samson, may cream sa mukha mo. Samson. Ilang beses na kitang tinawa, bakit hindi ka sumagot? Hindi ako si Samson. Hindi si Samson. Ano pangalan mo? Nako, halos makalimutan kong Samson na ako. Bakit hindi mo na magamit ang pangalang yon? Ayoko lang natawagin akong ganoon. Daddy, Samson. Gusto rin niya sigurong palitan mo ang pangalan niya. Pero sa ngayon, walang mas mahalaga kaysa pumunta sa amusement park. Daddy, hindi na ako makapaghintay. Dalhin mo na kami doon agad. CJ, pagkatapos ng amusement park, babalik tayo. At tutulungan si Samson na palitan ang pangalan. Deal. Deal. Ubusin nyo ang pagkain nyo. Para kanino itong regalo? Para ba ito kay Lily? Hindi ko pa mahanap ang tamang oras. Daddy, bakit hindi natin imbitahan si Lily na sumama sa atin? Para maibigay mo sa kanya doon. May punto. Hawk. Lily, libre ka ba ngayon? Gusto ng mga bata na makipaglaro sa'yo. Nangako ako kay Daniel at Samson na makasama sila buong araw. Hindi ko na sila pwedeng bigyan ulit. Paumanhin, Hawk. Abala ako ngayong araw. Naiintindihan ko. Ihinto ang sasakyan. Tatay, anong hinahanap mo? Wala. Parang may nakita lang. Hindi naman kasal si Felicity. Bakit siya magdadala ng mga bata? Mali ang pagkakita ko. Tara na. Muntik na tayo. Buti na lang, anak, nalagyan ko ng lihim ng alarma ang smartwatch nila. Nahuli na sana tayo. Ma, di ba tayo pupunta sa playground? Siyempre pupunta tayo. Pero ngayon, sa malayo tayo pupunta. Sandali, sundo tayo ni Tito Marcos, okay? CJ, punta na tayo sa palaruan. Alis na tayo. Umalis na tayo. Marcos, Nasaya ka ba ngayong araw? Ang saya-saya. Bakit ang layo ng napiling playground? May bago malapit sa inyo. dinala ni Sebastian ang mga anak niya sa theme park. Di mo siya nasalubong? Munti ka na. Ang exciting ng araw na to. Umalis na tayo. Yung babaeng may asawa at mga anak, nagnanakaw pa ng fiancé ko. Maghintay ka lang. Mabubunyag din ang tunay mong ugali. Umalis ka. Kailangan kong makausap si Sebastian. Abala ngayon si Hawk. Hindi ikaw ang magdedesisyon niyan. Kailangan ko siyang makita ngayong araw. Sinabi ko nang hindi siya available.
Walang hiya, maninira ng pamilya. May asawa at anak ka na ng iba, pero kapit ka pa rin kay Sebastian. Ipapakita ko sa kanya ang ebidensya ngayon. May asawa't mga anak. Wisit. Sebastian, kailangan nating mag-usap. Magparehistro muna kay Felicity. Kapag ikaw na ang tawagin, tatawagin ka namin. Sebastian, kung may asawa't anak si Felicity, ipagtatanggol mo pa rin ba siya? Walang ganong sitwasyon. Hindi kasal si Felicity. Felicity. Tawagin ang seguridad. Palayasin siya. Sige. Aalis na ako ng kusa. Pero bago ako umalis, Sebastian, tingnan mo ang mga larawang ito. Kung duda ka sa sinabi ko, maniwala ka sa nakikita. Felicity. Tigil ka dyan. Ay Hawk, ano ang gusto mong gawin ko? Paki-explain. Ang kahulugan ng mga larawang ito. Ito ang litrato kahapon. Sinisundan ako ni Iris Lee. At hindi ka man lang nagpaliwanag. Ang pangit ng kuha ni Iris Lee. Hindi naman ako ganoon kabigat. Tungkol sa inyo nitong lalaki ang tinatanong ko. Sabi mo nagtanong lang ng direksyon. Bakit ang lapit-lapit mo sa kanya at sabay pa kayong namamasyal ng mga bata? Kilala ko siya. Marcus Locke ang pangalan niya. Nagperya kami kahapon. Mahilig ka sa mga bata. Sobra. Si Samson at Sadie. Ang cute-cute. Siyempre naman, ang gaganda. Ako ang nanganak sa kanila. Paano hindi magaganda? Kung ganun ka pala kamahal sa mga bata, bakit siya ang kasama mo? Dapat kami ang kasama. Dahil mga anak ko sila. Tunay kong mga anak. Abogado ang trabaho ko nitong nakaraan. Walang oras makasama sila. Teka, ikaw ba? May anak ka? Ang sabi mo single ka. Buti na lang sa mga litrato ni Iris Lee. Hindi kita mukha ni na Samson at Dada. Di ko alam kung may iba pa. Impormasyon si Iris Lee tungkol sa mga bata. Para walang gulo, ako muna ang umako sa kanila. Single nga ako. Biglaan lang ang pagdating ng mga batang ito. Sino ang ama? Huwag mong sabihin si Marcus Locke. Hindi si Marcos. Yung ama ng bata. Ay matagal nang umalis. Wala na siya. Sa bagay na ito, magkasama tayo sa sitwasyon. Panaginip mo yan? Lily, pwede bang tigilan mo na ang pakikipagkita kay Marcos? Hindi. Bakit? Kasi, mahalaga si Marcos sa akin. Siya ang kanang kamay ko. Kung iiwanan ko siya, parang mawawalan ako ng braso. Lily, ginagawa ko to para sa'yo. Nag-iisa ka na nga, ang lapit mo pa sa ibang lalaki. Anong iisipin ng mga tao? Wala akong paki sa chismis. Hindi palabas ang buhay ko. Hawk, lumalabis ka na. Tapos na ang trabaho ko. Paalam. Tara, inom tayo. Anong kinukulubutan mo? Babae si Lily. Nag-iisa siya, may 2 anak. Natatakot ka? Tumigil ka sa pag-inom. 2 anak ni Lily. 3 naman sa'yo. Bakit mo siya huhusgahan? Mukha ba akong nag-aalala? Naiintindihan ko, natatakot kang si Locke. Ang kumuha kay Lily. Ito ang solusyon. Dalhin mo madalas ang mga anak mo. Nanay siya, magkakasundo kayo dahil dyan. Pagbigyan mo, magkakaroon din ng ligaya. Gagana kaya yan? Bukas, yayain mo sa hot springs. Sabihin mo gustong pumunta ng mga bata. Mahal niya mga bata, papayag yan. Ako na bahala. Sa mga bata habang nagkakasundo kayo. Pero, talaga? Sa itsura at posisyon mo. Kung babae ako, lalambingin kita. Umalis ka na. Yayain mo si Lily bukas sa hot springs. Mahilig siya sa bata, hindi yan tatanggi. Susie, pwede mo bang tawagan si Ali para sa akin?
Hey Susie, pumunta tayo sa mainit na tagsibol magkasama. Ako ay patungo ngayon. Maaari ba kaming pumunta sa mainit na bukal sa'yo? Hindi, ito ay Sebastian. Kinukuha niya si Susie at ang iba pang dalawang bata. Sebastian nag-iisa, hindi maaaring hawakan ang tatlong bata sa kanyang sarili. Plus Susie, isang maliit na babae. Kailangan kong mag-alaga sa kana. Tama, dapat kay dalawa ay sumama sa akin. Paano kung nakikilala ka muli ni Sebastian? Inay, ngunit nais namin din na masira sa'yo. Pagkatapos ko reclaim ang Lee Corporation, dalhin kita mula dito. Pagkatapos, magkasama kami araw-araw. Hindi ko iwanan ang iyong panig. Gaano pa haba? Ang kasunduan sa paglipat ng stock, dapat iproseso sa ilang araw. Tayo ay umalis kaagad pagkatapos. Ngunit ngayon kailangan kong suriin si Susie. Niyong mga batang lalaki ay manatili sa bahay at mag-ugat. Bye ngayon, maging mabuti. Kapatid, nais kong pumunta rin. Hindi, sinabi ni inay na dapat naming manatili sa bahay. Ngunit tayo ay umalis sa lalong madali. Hindi namin makakakita muli si tatay. Gusto ko si tatay. Talaga ba siyang maganda? Hindi ko kailanman ginugol ang oras sa kanya. Daddies kaya mataas at magab. Wala akong pakialam. Pupunta ako sa mainit na bukal. Hindi bababa. Hayaan akong makita sa kanya. Isang huling oras bago tayo umalis. Pumunta tayo noon. Sumasangayon ka, malaking bro. Hindi siya matalo. Sumali sa kanya. Kahulugan ng auntie. Bakit ka nasa lahat ng lugar? Nagtatakbo ka ba sa amin? Susie, hindi ako sumusunod sa iyo. Bumpang sa iyo dito. At nakakagulat sa akin. Hulaan ito ay aming baluktot kapalaran. Ikaw ay chummy kasama ang sekretaryo Chen. Dahila, siya leaked ang aking hotel booking sa'yo. Gawin ako ng pabor, sabihin sa kanya na siya ay fired. Sebastians, hindi mo maaaring hawakan ang tatlong bata ng mag-isa. Hayaan mo akong tulungan ka. Nag-iisa, ako ba? Napiling bulag? Hindi ako pinapansin o hindi pinapansin si Ali. Tatlong matatanda ay hindi maaaring hawakan ng tatlong bata. Ikaw, lumipat ito. Mawala, tumigil sa paggawa ng isang tanawin. Ikaw, Ito ay isang batas na lipunan. kahulugan ng babae. Ang aking ama ay kanan doon. Touch Ali at sigim ako. Felicity Lee, babayaran mo. Ikaw, mayroon kang tao at bata, ngunit nagnanakaw ang aking fiancé. Ikaw at Hauke ay walang engagement. Ito pagkakaiba. Ang iyong publicity stunt lamang. Ako at Sebastian, maaaring hindi nakatuon. Ngunit Lola Hawk, palaging suportahan ang aming unyon. Wala mo, kami ay kasal ngayon. Ako ay isang taekwondo black belt. Mas parusa, tatawagin ko ba ang ambulansya? Hindi mo mahalang Hawk, gamitin lamang sa kanya, upang makakuha ng paghihigo, sa akin at sa pamilya Lee. Tama. Bingo, bumalik ako, upang magbayad ang iyong pamilya sa kaya't, ang iyong masayang araw ay may bilang. Mas mahusay, kasiyahan ang iyong huling sandali. Ikaw. Felicity Lee, ang iyong oras ay tumatakbo din. May nakita akong astig. Sa katabing lounge, napakasayang VR game. Sinong sasama? Ako. Ano pang hinihintay natin? Tara na. Siguro, dapat ba akong sumama? Hindi na kailangan. Adrian, kaya nang asikasuhin dito. Pero ako, Lily, tungkol sa nangyari kahapon, nais kong humingi ng paumanhin. Masyado akong naging mahigpit. Huwag mo sanang damdamin ng labis. okay lang, nakaraan na iyon. Paano kung isama natin ang dalawa mong anak? Magkasing edad sila, baka magkasundo sila. Hindi, silang, may magagawa sa, hindi na talaga. Di kailangan, magkakagulo kapag sumama sila. Bago ito, nag-iisa kang nagpalaki ng dalawang anak. Mahirap ba? Kaya naman, nalagpasan ko rin, ay Hawk, ibig mo bang sabihin, mahihirapan mag-isa sa tatlong anak, at humihingi ng payo? Lily, hindi ako napapagod. Gusto ko silang makilala ng mas malalim. At ikaw, Kilalanin ako, ano pa bang di mo alam? dahil ako, Kailangang sagutin to. MS, Lee. Nawawala sina Daniel at Samson. Ano? Iniwan nila ako ng isang tala. Sabid sila ay naghahanap para sa'yo. Suriin muna sa paligid ng mainit na Tagsibol Hotel. Sa lalong madaling panahon ako. Nakuha ito. Ay Hawk, mayroon akong isang bagay na dapat dumalo sa. Samson. Lokasyon ni Daniel at Samson. Nagpapakita sila dito. Ang pagsubaybay ni inay ay nagpapakita sa malapit. Maging maingat tayo. Huwag hayaan ang kanyang makita sa amin. Tama. Mga maliliit, kung ano iyon tungkol, hindi na huli. Inay. Tumakbo. Sinusubukan na makatakas, pumunta tayo.
Natagpuan ko ang mga bata. Halika, dala sila ng mabilis. Manatili sa ilalim ng radar. Sa aking paraan. Paano si Lily nawala ng bigla? Late ako. Pumunta sa loob ngayon. Okay. Lily. Lily. Nandito na siya. Kunin ang mga bata at umalis na. Lily, pero yung dalawa, mga anak mo ba sila? Narinig nilang pumunta ako sa hot springs. Kaya pala sumunod sila ng palihim. Pero may pinadala na akong sunduin sila. Yun ay, si Marcus Locke. Mas pipiliin mong maiwan sila sa kanya, kaysa manatili sa ating piling. 5 silang magkakatulad. Kung magsasama-sama sila, maaari silang mawala ng gusto naman siya ng mga bata. Mukhang ikaw ang may gusto sa kanya. Hindi. Nagpunta lang ako para tumawag. Nagtanan kayong lahat, lalo na ikaw. Daniel, hindi mo ba ako pananggakwan na magiging mabuting ehemplo ka? Bakit sumama ka na naman kay Samson? Tito Marquez, sabi ni Mama, pag hamupa na ang lahat, aalis na tayo rito. Hindi pa ako nakakasama kay Papa. Kaya bago tayo umalis, gusto ko siyang makita. Kaya, nakita nyo ba ang tatay nyo? Hindi pa namin nakikita si Papa. Naunahan kami ni Mama. Nang lumapit si Papa, agad kaming pinaalis ni Mama. Ito usapan, pwede kayong manatili para bantayan ng tatay nyo. Pero, mangako kayo, hindi kayo magpapakita sa kanya. Deal, deal. Tito Marquez, ang galing mo. Si Ali ay umiibig kay Luke. Ang anak niya ay sobrang close kay Locke. Wala nang puwang para sa akin sa pagitan nila. Sebastian, nakita mo mismo, ang perpektong pamilya ni Felicity. Hindi mo mahal si Sebastian. Ninanakaw mo lang siya para maghayganti sa pamilya natin. Eksakto. Bumalik ako para singilin ang pamilya mo sa mabibilang na ang masasayang araw mo. Enjoyin mo ang huling sandali ng kapayapaan. Sebastian, may asawa at anak na si Felicity. Ginagamit ka niya para gumanti sa pamilya natin. Huwag mo akong itaboy dahil sa plano niya. Pakiusap. Huwag mo na siyang banggitin ulit. Sige, tigil na ang usapan. Tara, shot tayo. Ang weird naman. Saan napunta si Daddy? Nako, nilason ng bruhang yan ang inumin ni Daddy. Kailangan ko siyang pigilan na inumin yan. Para sa atin, Sebastian. Pok, akala mo ba papayag ako na sirain mo ulit plano ko? Hindi pwedeng uminom si Daddy niyan. Sutil kang bata ka, wala ka nang tatakbuhan ngayon. Nanay, tatay, Sutil, makinig kayo, wawakasan ko kayo ngayon. Hindi na kayo sasira sa plano ni Iris. Sa pagkakataong ito, walang magliligtas sa iyo ngayon. Tumigil ka dyan, anong ginagawa mo kay Shushu? Ito, ang apo ko. Ngayon, nagiging pasaway siya. Ayaw umuwi, kinailangan ko siyang kalagkarin. Nang sa pilitan. Hindi ka lolo ni Susie. Kapatid namin si Susie. Hindi ka namin kilala. Mga sutil, nagkamali kayo ng tao. Ito, ang apo ko. Umalis na kayo ngayon. Tulong. Tumawag kayo ng pulis. Kinikidnap niya ang kapatid namin. Nagpapanggap siyang lolo niya. Dinadala siya. Oh, kanan. May nakita ba si Susie? Isipin si Susie ay nagpunta upang hanapin si Davy. Tulong. may tulong. Samson at Daniel. Ano, Tio Sheridan? Susie ay nasa problema. Pumunta sa White. Palabasin ngayon, Susie. Ano ang ginagawa mo? Lumabas ngayon. Pagdadala ng aking apo sa Scram. Tioyo, hindi namin alam ang taong. Siya ay nagpapanggap na kanyang lopa. Sinusubukan na kidnap ka na. William Lee, mula kailan? Ngayon ang lolo ni Sebastian Bata, Adrian Sheridan. Ako ang humihingi ng paumanhin. May ilang inuming. Mistok na babae. Para sa aking apen, kabuuang pagkakamali. Masama ko, maling pag-ay. Okay ka? Mabuti ang lahat? Susie, hayaan akong suriin ang iyong mga nasugat. Susie, ang jerk na masmaa. Ano ang ginawa niya sa'yo? Banal. Ang 5 bata. Mukhang tulad ng Sebastian. Huwag mong sabihin sa lahat sila ay mga bata ni Sebastian. Tango, walang oras para sa ito. Nakita ang masamang babae. Inumin ni Spike Daddy. Kailangan nating isave ang Daddy. Ano ang hinihintay natin? Lead ang paraan. Maghintay. Tatay.
Anong nangyari? Bakit mo pinapasok ulit ang molditang yun? Anong gagawin natin ngayon? Tatay, yung masamang babae kanina, naglagay ng mga table tas sa inumin mo. Hindi mo naman kinain, di ba? Hindi ko pa nainom. Ano nang inilagay mo ron? Wala akong nilagay. Nagkakamali lang si Susie. Kung wala ka namang ginawa, bakit pinipilit akong hatakin ng tauhan mo? Nang hanapin ko si tatay. Nandito lang ako kasama ng tatay mo. Saan ako kukuha ng oras para magplano? Susie, alam kong ayaw mo sa akin, pero hindi mo ako pwedeng palabasin na masama. Hindi nagsisinungaling si Susie. Kanina pa si William Lee. Sinino kon si Susie? At sino bukang kunin siya kung hindi kami nakarating? Hindi mo ari ang magiging resulta. Bilisan mo, tingnan ka ni tatay. Nasaktan ka ba Sanma? Hindi, buti na lang at sina Daniel at Samson, kasama ni Tito Adrian ay dumating at pinaalis ang mga masasama. Mabuti. May mga dapat akong asikasuhin. Mag-usap kayo, aalis na ako. Wala kang tatakasan. Kahit takbo ka ng takbo, hindi ka makatatakas. Bakit may dalawa pang bata? Hindi mo ba napapansin? Magkamukha silang lahat. Narinig ko mismo sa kanila. Si Susie ay tunay nilang kapatid. Kaya naniniwala ako. Anak mo rin sila. Ang damit ng dalawang batang ito ay kapareho ng mga anak ni Juan kanina. Eksaktong kapareho nila. Huwag mong sabihin, naku, Nakatutok ako sa pagligtas kay ate at tatay. Nakalimutan kong iligtas ang sarili. Daniel, anong dapat nating gawin? Isang bagay lang ang sagot. Takasan na natin sila. hinto. Bumalik kayo rito. Sagutin niyo to. Kilala niyo ba? Si Marcus Locke. Tio Marquez, syempre kilala namin siya. Totoo pala, mga anak siguro ito ni Lily. Kung tunay na kapatid nila si Susie, di si Lily, ang kanilang ina. Yung babaeng yon 6 na taon nakalipas. Tito, pwede na ba kami umalis? Huwag muna, naghanda ako ng maraming pagkain at inumin para sa inyo. Pasasalamat sa pagsagip kay Susie. Ayaw namin ng merienda. Wala kayong pagpipilian. Kakain kayo. Pinaghirapan ko to. Pagkatapos nyo, pwede na kayong umuwi. Huwag papaalisin. Naku po, magdadetest sila. Susie, kunin mo si mommy para sagipin tayo. Sige na. Ikaw dala, ano ang pangalan mo? Ako ay Samson, siya ay Daniel. Samson, Daniel, at ikaw? Ako si David. Nakikita ko, ikaw dala. Sweet names, Daniel, David. Little Squirrel Song and Shoe, matalo ang maliliit na squirrels. Ito ba ang pangalan ng iyong pamilya? Hindi nakakagulat ang mga bata. Panatilihin ang mga pagbabago ng pangan. Saan si Susie? Tatay, narito ako. Hala dito. Ay Hawk, sinabi sa akin ni Susie, ito, ang dalawang anak ko ay kasama. Babalik ko sila ngayon, hindi na ka na magulo ka. Pumunta tayo. Lily. Upo. Sa tingin ko, ang dalawang bata, tulad ng aking sarili, nawala ko ang mga bata. Suspect, maaari silang, ang aking biyolohikal na mga anak, humihingi ng pagsubok sa paternity. Walang paraang, sila ang mga anak ko. Sigurado ako, hindi ka ang kanilang ama. Kung hindi sila mina, kumukuha ng pagsusulit sa gane, hindi magbabago ng anuni. Lily, ano ang itinatago mo? Bakit magtatag? Walang itinatag. Hindi pa kayang panatilihin ang aking huling dalawang anak. Akala ko, kami ng matalik kong kaibigan, ay habang buhay na magiging binata, na walang iniintindi, pero palihim siyang nag-anak ng buong koponan ng football. Ang kakaiba nito, bakit ang init dito? Lewis, dalhin mo ang specimen na ito sa laboratorio agad. Unahin ang pag-analyze. Sige, Ang ganda ng pagkaguhit ng mukha, distintong gulong-gulungan. Gusto ko to. Lily, may kinain ka bang kontaminadong bagay? Nako, nainom ni Lily ang tinimpladang inumin. Anong gagawin natin? Ang lakas ng dibdib, at ang tigas pa. Sang-ayon ako, kaya kung, sa ibabang bahagi, ay ganito rin kahusay. naku po, dapat itong premium content. Tay, dalhin natin si nanay sa ospital. Huwag sa ospital, ako mismo ang babawi kay Lily. Bakit nakatitig? Kilos, bantayan mo ang mga bata, ngayon din. Di masama, matitigas na ebis pa. Ali, tama na ang biro. Malamig na paliligo ang makakapagpahinahon. Mas malaki, mas maganda. Ikaw nga, di ba? Pagkatapos ng 6 na taon, pareho pa rin ang mga taktika. Seryoso ka ba? Hindi mo ba ito pagtatawanan bukas? Totoong totoo. Ginang Lee, tapos na ang stock transfer. May 38% na shares ka sa Lee Corporation. 8% higit kay William Lee. Director Lee, nakikinig ka ba? Oo nga pala, si William ang mag-host ng anibersaryo ng Lee Corp. Maraming media at insiders ang imbitado. Kumuha ka ng imbitasyon para sa event ng Lee Corporation. Panahon ng bawiin ang atin. Sige, aasikasuhin ko agad. Seryoso ka ba? Di ka ba magbabago pag umaraw na? Totoong totoo, parang ginto. Paano tayo napunta dito? Wala na iyon. Unahin ang Lee Corporation. Lily, manloloko ka. Tumakas ka na naman. Dumating na ang DNA test results.
Mga kagalang-galang na panauhin, maraming salamat sa inyong lahat sa pag-alis sa inyong abalang schedule para dumalo sa anibersaryo ng pamilyang Lee sa ngalan ng Lee Corporation. William Lee, hindi mo representado ang Lee Corp. Sino siya? Ang ganda niya. Di nyo ba siya kilala? Siya ang tunay na tagapagmana. Si Felicity Lee ng Lee Corporation. Noong panahong itinatag ni William ang Lee Corp. Pondo ito ng lolo ni Felicity. Dinalapan niya ang kabit at pinalayas si Felicity. Si Serafina pala ang kontrabida. Ang lakas ng loob magpakitang gilas. Felicity, hiwalay na tayo sa batas. Hindi ka welcome dito. Guards, palayasin niyo siya ngayon din. Subukan niyo akong pigilan. May hawak akong 38% ng shares ng Lee Corp. 8% higit kay William. Kaya, ako na ngayon ang legitimo na majority shareholder. Imposible, di pwedeng 38% sa'yo. Ang maximum mo, 25% lang meron ka. Pero kapag pinagsama, kay Chairman Chen at shares ni Director Yang, Binente nyo shares kay Felicity, survival of the fittest na to. Sumusunod kami sa Agos. Lubog na ang Lee Corp, negosyante kami. Hindi mga philanthropists, kailangan naming magbawas. Masyadong maganda alok ni Jihok. Wala kaming choice. Si Jihok, tumulong siya kay Felicity. ang relasyon ko kay Hauke, hindi niyo problema yan. Ang importante, ako na ang majority shareholder. Ayon sa company bylaws, maaari akong mag-motion. Epektibo agad. Hinihiling kong matanggal ka bilang safe. Ikaw, Felicity, pamilya pa rin tayo, di ba? Kailangan bang ailatag sa publiko? Sir, anong pangalan ng tatay mo? Pamilya, mga estranghero, hindi ba't tinanggalan mo ako ng karapatan? Hindi lang pagtatanggal kay William. Nagsumite rin ako ng ebidensya sa pagnanakaw niya. Sa mga otoridad, ang pulis, dapat dumarating na. Felicity Lee. Ang mga nagwawagi ang nagdidikta. Umalis ka na sa gusaling ito. Iligtas mo na lang dignidad mo. Felicity. Tingnan mo kung ang dala kong kasama. Kagabi lang tayo'y magkasama. Ngayon may iba ka ng kasama. Walang puso kang lalaki. Magkasama dito si Jihok at Iris. Mukhang ang tagapagmana ng pamilya Lee. Ang kanyang plano ay nabibigo na. Pero base sa mga sinabi ni Felicity, ang mga shares niya ay galing mismo kay Jihok. Tiyak ko, siya pa rin ang mananaig. Pareho lang naman. Iris ang nobya ni Jihok. Dapat siya ang panigat. Si Tingyu ang nagdala kay Jihok. Nailigtas tayo. Tama, marunong si Iris. Kung paano kumilos. Ipinagmamalaki namin siya. Sebastian, nakikita mo na ngayon, di ba? Nagtutulungan sina Felicity at Marcus. Ginagamit ka niya para ipaghiganti ang pamilya natin. Aminin mo ang kasalanan mo. Pinapanigan ni Jihok ang nobya. Gusto ko lang ang para. Sa aking ina at lola. Mali ba yun? Kagabi, pareho na tayong matanda. Walang tama o mali doon. Hindi ito tungkol sa'yo. Anong nangyayari? Kino-confront ni Jihok si Iris. Sebastian, tanungin mo ang sarili mo. Ayoko, malinlang ka ni Felicity. Anong masama ang nagawa ko? Jihok, usap tayo, ng maayos. Pakiusap ho, mahal na mahal ka ni Iris. Sukong-suko siya sa'yo. Lahat ng ginawa niya ay para sa ikabubuti mo. Paglalagay ng droga, pagkukunwaring dukutin ang anak ko, yun ba ang ikabubuti ko? May nagpaplano para suran siya. Itong lahat ay biro lang para pagtakpan ang katotohanan. Ginoong Hawk, ang aming Iris, ay isang inosenteng dalaga. Hindi niya kailanman. Gagawin ang ganito, kasuklam-suklam na gawain. Si Felicity ang ina ng aking anak. Gagawan niya ng masama ang sariling anak. Ano? Felicity, ina ng anak mo? Imposible yan. Sebastian, paano siya naging ang biological na ina ng anak mo? Wala kang pakialam dito. Naisumbong ko na at naibigay ko na ang kuha ng sihi. Kay uncle, nilagyan mo ako ng droga at tinangkang dukutin ang anak ko. Tututukan ko ito hanggang sa huli. William Lee, Iris Lee, kinasuhan kayo ng tangkang pagdukot at embezzlement ni William Lee. May warrant of arrest kami. Sumama kayo sa amin. Sebastian, paliwanagin mo ako. Hindi pagkakaintindihan lang ito. Sebastian, Sa wakas, tapos Marcos Locke, tara na. Ayos na ang usapan nila. Hindi ba't dapat nating resolbahin ang sarili nating mga problema? Wala na tayong dapat pag-usapan. Maliban kagabi at itong dalawang bata, sila rin ang biological kong mga anak. Hindi ba't may paliwanag ka sa akin? Inaamin ko, nanganak ako sa lahat ng 5 bata. Pero, ako, Dahil alam mong nagkamali ka, dapat kang parusahan. Hindi ka tututol, di ba? anong parusa? Sinusentensyahan kita na magpasan ng responsibilidad. Pakasalan ako, palakihin ang ating 5 anak ng sama-sama. At, mamuhay ng maligaya kasama ako. Hindi pwede. Hindi na kailangan yan. Tigilan mo. Naaalala kong malinaw, sabi mo gusto mo, ang kitang-kitang Adam's apple, ang maskuladong dibdib ko. At, Huwag ka nang magsalita pa. CJ, sa totoo lang, may isa pa. Kailangan kong sabihin sa'yo. Ano iyon? Kanina, nagkonsulta ako sa isang manghuhula. Sabi niya, ang ating mga anak ay nakatakdang humarap sa mga pagsubok. Pero ngayon, lumipas na ang panganib. Sila ay pwede nang magkaroon ng bagong pangalan. Felicity Lee. Pakakasalan mo ba ako? Pag-isipan mo.